Hindi bababa ang presyo ng pambato nating Haitang Heart. Palitan ang main visual ngayong gabi at siguraduhin ang script ay hindi magmukhang promotion poster lang. Ang gusto ko ay formal, hindi parang ukay-ukay. Naiintindihan niyo ba? President Jiang, gaano man kayo kahigpit sa meeting, kailangan mo muna uminom ng mainit na inumin. President Jiang, napakabait talaga ni President Song sa inyo. Siyempre, dapat lang na alagaan ko ang asawa ko. Madam, pasensya na po talaga, nahuli po ako ngayon. Kalahating oras na po akong naghihintay sa baba dahil walang nag-swipe ng card, hindi po talaga ako makapasok. Walang nag-swipe ng card? Di ba't matagal ko nang sinabihan si Cheng Ze na ibigay sa inyo ang access card? Access card po? Hindi po. Hindi po, kailanman ay hindi po ito ibinigay sa akin ni Mr. Song. Madam, sa loob po ng isang buwan, nakikisabay lang po ako sa Elevate kapag may ibang tenant na pumapasok. Kung hindi naman po, tinatawagan ko si Mr. Song para pagbuksan ako. Ngayong araw po ay hindi niya sinasagot, kaya po ako nahuli. Wala ang card kay Auntie Wang. Kung ganoon, sino ang taong gumagamit ng card na iyon para pumasok sa bahay ko nitong nakaraang buwan? Auntie, wag mo muna itong babanggitin kahit kanino, magluto ka na, at umarte na parang walang nangyari. Darating si Auntie bukas para sa trial. Ibigay mo sa kanya ang card para madali siyang makapasok at makalabas. Huwag kang mag-alala, asawa ko. Ako na ang bahala sa maliit na bagay na ito. Ngayong araw sabi ni Auntie Wang, hindi niya raw natanggap kailanman ang access card. Mukhang nakalimutan ko na iyon dahil sa sobrang busy. Baka kung saan ko lang nailapag, hahanapin ko bukas. Hindi ka ba ulit nakatulog ng maayos? Ang putla mo na. Matulog ka na, maliligo lang ako at sasamahan na kita mamaya. President Jiang, napakaasikaso talaga sa iyo ni President Song. Bailu. Hindi ka pa ba natutulog? Inaantay mo ba uli ako? Siya nga pala. Tungkol sa Bailu, mula sa broadcasting department ninyo, kamusta naman siya kamakailan? Medyo matalino siya, mabilis mag-isip ang bata. Noong isang buwan, nagka-problema sa live streaming room. At siya ang pansamantalang humalili, naging malaking tulong siya sa grupo. Kaya ba? Binilhan mo siya ng kwintas? Tiningnan mo ba ang cellphone ko? Kwintas lang yon. Matagal na akong sinasamahan ng team sa puyatan, hindi naman pwedeng wala man lang akong ibigay. Masyadong mabusisi kung idadaan pa sa reimbursement sa kumpanya. Kaya binayaran ko na lang muna gamit ang pera ko. Kailan pa nagsimula na? Ang pagbibigay ng regalo sa mga bagong broadcaster ay naging trabaho mo na rin. Bakit? Nagsiselos ka ba? Sa'yo lang ang tingin ng asawa mo, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Matulog ka na ng maaga, di ba may meeting ka pa bukas? Ang linis ng pagkakaliwanag niya. Pero yung sakit sa puso ko, lalong naging masakit. President Jiang, Bailu, bagong kwintas. hindi po, binili ko lang po ito kung saan-saan. Mura lang po ito. Ang disenyong iyan, nakita ko lang sa shopping records kagabi. Hindi ako magkakamali. Huwag kang mag-live ng walang laman ang tiyan, mamaya sumakit na naman ang sikmura mo. Bakit ka nandito? Gusto ko lang makita kung anong klaseng bago ito, na deserving ng personal na pag-aalaga ni President Song. Wanyi, huwag ka nang manggulo, bata pa siya at madaling mapahiya. Ako ba ang nanggugulo? Maipapaliwanag ang kwintas, pero kapag kusa ng pinoprotektahan ng lalaki ang isang babae, hindi na iyan makakapagsinungaling. Song Cheng-ze. Sana nga ay guni-guni ko lang ito. Brother Cheng Ze, nandito na po ako.
Hindi lang siya basta may hawak na access card. Alam din niya kung saan ito dapat ibalik. Hello, asawa ko. Mahal ko. Huwag masyadong magpakapagod. Pag uwi mo mamayang gabi, ipagluluto kita ng sabaw. Bakit gabi ka na naman? Masyado ka nang pumapayayat nitong mga nakaraang araw. Uminom ka nito, para sa tiyan mo. Masyado lang ba akong nag-iisip ng malalim? Talaga bang si Bailu lang ang pumasok mag-isa sa bahay ko? Pero isang hamak na babaeng intern, paano siya nagkaroon ng access card sa bahay ko? Suot ang mga tsinelas ko, at parang walang anumang labas-pasok sa bahay ko. President Jiang, may kaunting problema po sa collaboration partner natin sa kabilang lungsod. Kailangan pong may pumunta doon bukas ng umaga para mag-asikaso. Dahil kayo po ang head of project, kayo po ang kailangang magsakripisyong pumunta doon. Sige, ako na ang pupunta. Maaari na po kayong umuwi ngayon para mag-impake ng gamit nyo at dumiretso na doon bukas ng umaga. Hindi nyo na po kailangang dumaan dito sa opisina. Sa ganitong oras, bakit kaya siya naliligo? Chengze, Mahal, bakit ka na paaga ng uwi? sinabihan ako ng kumpanya na kailangang pumunta sa kalapit na lungsod bukas ng umaga, kaya bumalik ako para kumuha ng ilang mga damit. Sabi mo ay may meeting ang department nyo ngayong hapon at aabutin hanggang alas 6? Nagbago bigla ang schedule, naging online lang. Bumalik muna ako para maligo at magpalit ng damit. Kailangan ko ring bumalik sa kumpanya mamaya. Bakit? Anong problema? Wala lang. Pakiramdam ko lang, medyo kakaiba ang oras ng pagligo mo ngayon. Pagod ka lang siguro nitong mga nakaraang araw. Masyadong stress ang utak mo. Maganda iyang out-of-town trip para kahit papaano ay makapag-relax ka. Ilang araw ka roon? Kung mabilis ay 3 araw lang, pero baka hanggang Sabado kung matatagalan. Mag-iingat ka sa biyahe. I-message mo ako pagdating mo roon. Sige po. Bakit ngayon ka lang dumating? Mababanlian na itong niluluto kong noodles. Napakalambot naman ito. Little Vixen, kanina pa kita hinihintay. Kasi naman, para maging maganda sa harap mo, nag-ayos pa talaga ako ng makeup. Tsaka isa pa, hindi ba umalis para sa trabaho si President Jiang? Bakit ka ba nagmamadali? Hindi siya babalik hanggang Sabado? Kaya ngayong gabi, walang makakapigil sa atin. Ha ha ha. Kung ganoon, gusto kong matulog sa master bedroom. Sige, ikaw ang masusunod, my ancestor. Kung tatawag tayo ngayon, bukod sa bibigyan lang natin sila ng oras para burahin ang ebidensya, wala itong silbi. Hindi lang simpleng away ang gusto ko, kundi ang masigurong hindi na sila makakaahon pa kailanman. Gabi na, anong nangyari? Tulungan mo akong gumawa ng divorce agreement at ihanda mo rin ang lahat para sa proteksyon ng aking mga ari-arian. Sa wakas, handa ka na bang lumaban? Simula pa lang ito.
Song Chengzi Bailu, lakas ng loob niyong pumasok sa bahay ko, matulog sa kama ko, at pakialaman ng mga gamit ko, kaya sisiguraduhin kong sa harap ng aking conference, mapapahiya kayong dalawa ng husto. Ang sarap matulog sa kama ng asawa mo? Madalas siyang wala dahil sa business trip o overtime. Ang bahay na ito, ang kama, ang lahat ng ito, hindi ba't nakatambak lang ng walang saysay? Kailan mo ba sasabihin sa kanya ang totoo? Hindi naman pwedeng habang buhay tayong ganitong nagtatago, di ba? Ano bang kinatataranta mo? Pagkatapos ng anniversary press conference, kapag kontrolado ko na ang lahat ng ginagawa ko, tsaka ko unti-unting sasabihin sa kanya. Ang taong katulad niya, walang kwenta kapag walang trabaho. At kahit gumawa pa siya ng gulo, wala rin naman siyang mapapala. Sa bagay, isang workaholic na gaya niya, hindi marunong mag-alaga ng lalaki, nakakapagod siyang kasama araw-araw. Kaya ikaw pa rin talaga ang gusto ko. Natanggap ko na ang video. Ang divorce papers at proteksyon sa ari-arian. Ihahanda ko na bukas ng umaga. Pero Wanyi, huwag ka lang tumuon sa pagtataksil niya. Anong ibig mong sabihin? Ang isang lalaking may lakas ng loob na gamitin ang keycard ng bahay niyo para doon patirahin ang kabit niya, siguradong hindi lang sa kama madumi ang kamay niyan. Iyong pambili niya ng kuwintas para kay Bailu, ang pag-check-in nila, ang pagkuha sa mga sample, ang pagpunta sa bahay niyo kapag mayroon kahit isang sentimo rito na galing sa pera ng kumpanya. Ang mga mangyayari ay hindi lang magtatapos sa divorce. Ang dapat mong gawin ngayon ay huwag makipag-away sa kanya. Dapat mo agad suriin ang lahat ng nahahawakan niya. Ang pera, ang mga reimbursement, ang paglipat ng mga sample, at ang access sa proyekto, suriin mo itong lahat. May pakiramdam ako na ang mga itinatago ni Song Chengzi sa iyo ay hindi lang basta ang tungkol kay Bailu. Sige, set-second ko na ngayon. President Zhang, Ibigay mo sa akin ang lahat ng reimbursement ng streaming department para sa huling 3 buwan, mga bayad sa hotel, pagbili ng mga regalo, at mga record ng hiniram na sample, isend mo sa email ko ngayong gabi. At gusto ko ring makita ang detalye ng budget ng press conference na hinawakan ni Song Chengzi. ngayon na po. Bakit parang nagmamadali po kayo? Gusto ko lang i-check ng mag-isa. Ipadala mo ngayong gabi. Song Chengzi, titingnan natin ngayon, bukod sa pagdumi mo sa kama ko, kung gaano pa karaming pera ang kinuha mo sa akin. President Jiang, nakakagaan talagang katrabaho ang katulad nyo. Pipirmahan na namin ang proyektong ito. Maraming salamat po sa pakikipagtulungan. Nakita ko rin, hindi lang pala ibang tao ang ninanakaw mo. Tingnan mo muna ito. Ang mga gastusin sa live streaming department sa nakaraang 3 buwan. Masyadong mabilis ang pagtaas nito. Hindi normal. Ang baguhan na si Bailu, sa mga damit, alahas, at hotel para sa makeup team, mas mataas pa ang nagastos niya kaysa sa 2 nangungunang streamer, kaysa sa pinagsama-samang mga streamer. At heto pa ang isa. May 7 transaksyon ng pera mula sa personal na account ni Song Chengzi papunta kay Bailu, at mas nakakasuka ang mga nakalagay na note, tulad ng, para sa bag ni baby, reward sa paghihirap, at be good, makinig ka. Hindi lang yan ang pinakamalaking problema. Sinuri ko rin ang daloy ng mga internal document para sa anniversary launch nyo, at nalaman ko na ang mga visual draft ng Puso ng Haitang ay palihim na ipinadala nung madaling araw nung isang araw mula sa email ni Song Chengzi. Kanino ipinadala? Gumamit siya ng dummy account sa personal email, kaya hindi ko pa ito tuluyang matunton. Pero sigurado ako na hindi ito tagaloob ng kumpanya nyo. Hindi lang pala siya gumagamit ng kumpanya ko para suportahan ang babae niya. Gusto niya ring ibenta ang mga design ko. Wanyi, ang usaping ito ngayon ay hindi na simpleng diborsyo lang. Kung balak mo pa siyang pagbigyan para hindi siya mapahiya, ikaw lang ang talo sa huli. Sino ang nagsabi na pagbibigyan ko siya? Napakaganda talaga nito. Sa araw ng launch, pwede ko bang isuot yan? Siyempre naman, sa launch na ito balak ko talaga na ikaw ang maging sentro. Paano naman si President Zhang? Siya? Hindi ba't mas magaling siya? Sa paggawa ng mga trabahong pangkaliwaan? Huwag kang mag-alala. Lahat ng mga magagandang eksena sa entablado ay ibibigay ko sa iyo. Siguraduhin mong hindi mo ako niloloko. Ayaw ko nang maging intern na lang palagi. Kapag nagtagumpay ang launch na ito, ipapaalam ko sa lahat na hindi ka lang kung sino-sino. Ikaw ang taong mismong pinasikat ko. President Zhang,
Dagdagan nyo pa ng doble ang listahan ng dadalo sa anniversary launch. Ang mga shareholder, channel distributor, core customers, ang mga magulang ko, pati na ang mga magulang ni Song Chengze, huwag niyong hayaang may maiwan. Opo, iaayos ko po muli ang seating arrangement sa venue. Pati ang control access para sa main screen, dapat sa akin lang ibigay sa mismong araw ng launch. Nang wala ang fingerprint at password ko, walang pwedeng maglipat ng video. President Jiang, mayroon po bang espesyal na segment na idaragdag sa event? Tama, isang segment na hinding-hindi makakalimutan ng lahat sa buong buhay nila. Song Chengze, Bai Lu. Hindi ba't gusto nyo ring tumayo sa entablado? Sige, patatayuin ko kayo sa pinakaliwanag na bahagi. Sa anibersaryong press conference sa Biyernes, sabi ni Chengze ay may inihanda siyang sorpresa. Dapat po kayong pumunta ni Mama. Mayroong handaan sa bahay pagkatapos ng conference at gustong kayo ang samahan ni Chengze. Sa mismong araw ng anibersaryo, sisiguraduhin kong nandoon ako. Dahil sa mahalagang plano, magdagdag pa ng 4 na tao sa backstage sa araw na iyon. Nang walang pahintulot ko, walang kahit na sinong pwedeng umalis ng maaga. Ilak ang testing permission sa main screen at maliban sa akin, sinumang humawak nito ay mananagot. Ang press conference na ito ay hindi para sa anibersaryo. Ito ay para sa pagbabayad. Wanyi, hindi ba't nasa labas ka pa ng probinsya? Maaga naming natapos ang pirmahan ng kontrata. Bakit? Parang hindi mo gustong nakabalik ako. Hindi medyo nagulat lang ako. President Jiang, Bagay sa'yo ang damit mo. Dahil nakapagsukat ka na rin naman, isuot mo na rin ang pambato nating modelo. ako? Isusuot ko ang puso ng begonia? Bakit? Takot ka? Hindi po. Baka lang hindi ako karapat-dapat doon. Kung gayon, maghanda ka ng mabuti. Dahil sa araw ng press conference, lahat ng mata ay titingin sa iyo. Huwag kang mag-alala. Babantayan ko siya nang hindi ka na mamroblema. Talaga? Kung gayon, hihintayin kong makita iyan. President Jiang, nakalak na po ang hiningi ninyong pinakamataas na permission sa araw ng press conference. Ang signal ng control panel ay sa device nyo lang susunod. Sa mismong araw na iyon, gusto kong tumayo sila ng kusa sa harap ng screen na ito. Hayaan nating magsimula ang palabas. President Jiang, nakumpirma na ang listahan. Ang mga stockholder, kliyente, media, distributor, pati ang mga magulang niyo at ang mga magulang ni President Song ay narito na po lahat. Kumusta naman ang technical department? Handa na po ang control room at ang access sa malaking screen ay nakalock na ayon sa utos niyo po. Ngayong araw, maliban sa inyo, walang makakapag-iba ng screen. Mabuti. Ano man ang mangyari sa venue ngayong araw, huwag kayong makikialam. Hayaan nyo silang manood. Naiintindihan ko po. Song Chengze, hindi ba't mahalaga sa iyo ang iyong reputasyon? Kaya ngayong araw, ang reputasyong iyan ay hihubaran ko sa harap ng lahat. Pagkatapos ng gabing ito, wala nang tuturing sa iyo bilang isang hamak na intern lang. Pero pakiramdam ko po, masyadong biglaan ang pagbalik ni President Jiang ngayong araw. May nalaman kaya talaga siya? Ano naman ang malalaman niya? Na mas bata ka sa kanya, na mas masipag ka, o baka nalaman niya na sa wakas ay alam ko na kung anong klase ng babae ang nararapat na tumayo sa tabi ko? Maganda ang gown mo, at bagay rin sa iyo ang mga alahas na iyan. Pinapasubok ko lang sa kanya ang kinalabasan para sa linya ng mga kabataan dahil maganda siya sa kamera para mamaya ay matulungan kanyang mabawasan ang pagod. Mabuti iyan, dapat nga siyang magpakita ng mukha ngayong araw. President Jiang, ang pinapagawa niyo po ay nailagay na sa isang hidden channel. Kapag nagbigay na po kayo ng hudyat, diretso ko na itong ililipat. Huwag kang magmadali. Hintayin muna nating umakyat sa entablado sina Song Chengze at Bai Lu bago i-play. Nasusunod po. President Jiang, puno na po ang mga upuan sa harapan. Nandito na rin po ang board of directors at pati na rin ang legal team, pati na ang mga magulang niyo at ang mga magulang ni President Song. Nakaupo na po sila. Legal team? Press conference lang naman ito ngayong araw. Bakit may legal team pa? Mas maganda kung kumpleto ang lahat. Pagkatapos ng lahat, kailangan ng manonood sa palabas na ito. Pinauna ko siyang mag-walk nang suot iyon ng 2 beses bago ang mismong seremonya para makita muna ang epekto ng ilaw
Dahil naisuot na, huwag mo muna tanggalin. President Jiang, hindi ka ba naiilang? Bakit naman ako maiilang? Napakamaalang mga bagay na ito. Dapat lang na makita iyan ng malinaw ng lahat ng tao. Wanyi, ano ba talaga ang nangyayari sa iyo ngayon? Bakit? Anong mayroon sa akin? Bigla kang bumalik ng walang pasabi? Pinatawag mo pa ang mga magulang natin, mga shareholders, pati mga legal, at ngayon pati ang pambato nating alahas ay wala kang pakialam kung sino ang magsuot. Huwag mong sabihin sa akin na pumunta ka rito para bigyan lang ako ng sorpresa. Hindi ba't ikaw naman ang mahilig sa sorpresa? Wanyi, mahalaga ang araw na ito sa kumpanya. Ano man ang kinagagalit mo, sa bahay na tayo mag-usap pagkatapos nito, huwag kang gumawa ng gulo sa entablado. Alam mo naman pala kung ano ang ibig sabihin ng gulo. Mamaya, kapag biglang baguhin ni President Jiang ang daloy ng programa, subukan mong i-delay muna, ilipat mo sa huli ang bahagi ng pagsasalita niya, kung maaari mas mabuting kanselahin na lang iyon ng direkta. President Song, pero nabago na po ang schedule. Personal pong pumirma si President Jiang doon. Siya rin po ang may hawak ng kontrol. Anong nangyari sa kontrol? Ang mikropono at ang backup signal, lahat po ay nasa kamay ni President Jiang. Wala na po kaming magawa rito. Brother Chengse, kinakabahan ako. Ibang-iba siya kumilos ngayong araw. President Song, nandyan na po ang lahat ng miyembro ng board, pati na ang mga tao mula sa legal, at ang mga partners ay nasa unang hanay na rin. Itong si Chengze, na anak ko, para lang sa press conference na ito, ay hindi talaga nakatulog ng ilang araw. Ang narating ng Wanyi ngayon ay dahil din sa tulong niya sa likod. Wanyi, napakaraming mahalagang panauhin ngayon. Dapat ay galingan niyo ni Chengze sa pag-aasikaso sa lahat. Kapag natapos na ang lahat, kakain tayong buong pamilya sa labas. Sige ba? Sa espesyal na araw na ito, dapat lang na magkasama-sama at kumpleto tayong uupo para makapag-usap ng maayos. Kuwintas, access card, tsinelas, ang kama ko. Bailu, mukhang sanay ka na sa paggamit sa mga ito. Anong ibig mong sabihin? Talaga bang iniisip mo na ang ginagawa mo ay habang buhay mong maitatago? Ano naman kung nalaman mo na? Matagal nang sawa na sa iyo si Brother Chengze. Wala ka nang inatupag maghapon kundi trabaho, malamig ka pa na parang yelo, bakit hindi siya pwedeng magkagusto sa iba? Ang galing mo namang magsalita. Sabihin mo rin iyan mamaya kapag nasa entablado ka na. Huwag kang mag-alala. Ngayong araw ay makikita ka ng lahat na nakatayo sa tabi niya. Kita ka nila ng malinaw. Ano ba talagang balak mo? Nasa ibaba ang lahat ng kliyente, board members, at pati magulang natin. Pipilitin mo bang umabot sa ganito ang sitwasyon? Natatakot ka rin pala? Jiang Wanyi, pinapaalalahanan kita, ang araw na ito ay hindi lang tungkol sa iyo. Kung magtatangka kang magwala sa ganitong okasyon, Song Chengze, ginagamit mo ang pera ng kumpanya para sa babae, nagbibigay ka ng alahas at nagrerenta ng mga kwarto, noong isinusulat mo ang mga disenyo, bakit hindi mo naisip ang pinsala sa kumpanya? President Jiang, may 10 minuto na lang bago mag-umpisa. Iyong pinahanda niyo pong pangalawang backup ay handa na. Hintayin mo munang tumayo sa gitna ng entablado sina Song Chengze at Bailu bago ito ilabas. maraming salamat sa inyong lahat ngayong gabi sa pagpunta rito sa Wanyi Jewelry Anniversary Conference. Sa loob ng 1 taon, hindi lang tayo nagkaroon ng progreso sa disenyo, kundi pati na rin sa pangmasang merkado. Magkakaroon tayo ng mga bagong proyekto, kaya dapat ninyong abangan. Ngayon naman, nais ko sa inyong ipakilala ang isang tao na napakahalaga para sa hinaharap ng ating brand. Bata siya, masipag, magaling sa harap ng kamera, at siya ang sumisimbolo sa ating bagong direksyon. Bailu. Hindi ba ito yung bago mula sa live streaming department? Siya ang pinasuot ng main collection. Mukhang mataas ang posisyon niya ah. Ang batang ito ay tinuruan at pinalaki ni Chengze, kaya napakagaling niya.
Sa hinaharap, tatayo siya kung saan pinakamalapit sa mga mamimili upang maging boses ng ating brand. President Jiang, lalabas na ba tayo ngayon? Sige. Oras na para ihatid ko ang regalo ko para sa iyo. Wanyi, saktong-sakto ang pagdating mo. Gusto sana kitang yayain na. Alam ko. Sa napaka-importanting okasyong ito, nararapat lang na ang mga pinaka-importanting tao ay pumanhik dito sa entablado. Dahil nandito na rin lang kayo sa itaas, huwag na kayong aalis. Pumunta kayo sa gitna. Ang lugar kung saan pinakamaliwanag ang ilaw ay bagay sa iyo. Jiang Wanyi, huwag kang gumawa ng eksena. Bakit ko naman gagawin iyon? May inihanda pa nga akong regalo para sa inyo. Ngayon ang anibersaryo ng Wanyi Jewelry na press conference. Sa lahat ng pinagdaanan ko hanggang ngayon, may 2 tao akong dapat pasalamatan. Ang isa ay ang asawa kong si Song Chengze at ang isa naman ay ang bago sa kumpanya na si Bailu. Ipakita na ang regalo. Sino ang nag-utos sa inyong ipalabas iyan? Patayin nyo iyan. Patayin nyo. Ipa-off nyo iyan ngayon din. Bakit ka nagmamadali? Unang bahagi pa lang iyan. Sa bagay, iyong asawa mong masyadong sabsob sa trabaho ay hindi babalik bago ang Sabado. Ano pa bang alam niya gawin bukod sa magtrabaho? Ngayong gabi, walang makakapigil sa atin. Peke yan, gawa-gawa lang ang pagkaka-edit na yan. Galing yan sa patagong pag-video. Jiang Wanyi, para lang sirain ako, hindi ko akalain na magagawa mo ang ganitong klaseng bagay. President Jiang, alam kong hindi mo ako gusto, pero hindi mo naman kailangang sirain ang pagkatao ko. Gawa-gawang edit? Itong record ng paggamit mo ng card sa loob ng 1 buwan, gawa-gawa ko lang din ba yan? Itong order ng kwintas para kay Bailu, ako rin ba ang nag-aproba niyan? Suot mo ang pinakasikat na disenyo ng brand ko. Gamit ang aking tsinelas. Natutulog sa kama ko. At ngayon ay gusto mo pang tumayo rito at magkunwaring inosente sa harap ko. Wanyi, patawad. Nagkamali lang talaga ako at hindi nag-isip. Siya ang unang lumapit sa akin. Siya ang dumikit sa akin. Siya ang palaging nangaakit sa akin. Ikaw lang pa rin ang mahal ko. Song Chengze, wala ka bang hiya? Sabi mo pa nga ay napakasungit at nakakaboring niya at sawang-sawa ka na sa kanya. Sabi mo rin, pagkatapos ng press conference, ay gagawin mo na akong legal. Bakit ngayon ay ako ang sinisisi mo? Ang dapat ninyong talagang ikatakot ay hindi lang ang mga video na ito, kundi ang bawat sentimo na winaldas ninyo. Ang kuwintas ni Bailu ay dumaan sa gastos ng kumpanya. Ang hotel suite ni Bailu ay inilista bilang customer reception at ang bayad sa styling ni Bailu para sa live broadcast, bayad sa damit at bayad sa mga alahas ay isinama lahat sa kabuang gastos ng proyekto. Mga mahal na mga board director, hindi ito usapin ng personal na moralidad, kundi ginagamit ni Song Chengze ang kumpanya para suportahan ang kaniyang kabit. Gusto ko lang dagdagan na ang lahat ng mga kahina-hinalang gastusing ito ay mayroon na kaming hawak na ebidensya. Mula ngayon, si Sir Song Chengze ay sangkot, hindi lamang sa pagtataksil sa asawa, kundi sa hinala rin ng pagnanakaw sa pondo ng kumpanya. Tangtang, wag mo akong takutin dito. Mapapatawad ko pa ang pagtataksil mo, pero ang ibigay ang mga hindi ko pa nailalathalang disenyo sa iba. Ang gamitin ang pangunahing modelo ng ating brand para ipasuot sa kabit mo. Ang gamitin ang pera at mga gamit ng kumpanya bilang paraan para makuha ang loob niya. Song Chengze, talagang ginawa mo akong tanga. Wala akong alam sa paglabas ng mga disenyo. Totoo, wala akong alam. Kuya Chengze, hindi ba sabi mo ay para lang ito sa internal na pagsubok? Simula sa sandaling ito, Song Chengze, hindi na kita asawa at hindi ka na rin bahagi ng pamunuan ng Wanyi Jewelry.
Si Bailu ay suspendido na simula ngayong araw. Lahat ng tungkol sa paggamit ng mga sample ng walang pahintulot at ang pagnanakaw sa mga gamit ng kumpanya ay dadaan sa legal na departamento para isa-isang pagbayaran. Sir Song Chengze, may formal na nagsumbong laban sa inyo dahil sa maling paggamit at pagnanakaw sa pondo ng kumpanya. Sumama po kayo sa amin sa presinto. Ginoong Song Chengze, sumama ka po sa amin para sa investigasyon. Hindi po ganoon. Mayroon lang kaunting problema sa mga report ng kumpanya, pag-aaway lang po ito ng mag-asawa. Bakit kailangang umabot pa sa inyo? Anong investigasyon? May hidwaan lang ang mag-asawa, lilipas din ito at magkakaayos din sila. Anong karapatan niyong huliin ang anak ko? Ang anak mo ay nakikipagsaya sa ibang babae sa kama ng anak ko, tapos may lakas ka pa ng loob na sabihing pinipilit siya ng anak ko. Ang pagtataksil niya ay kawalan ng kahihiyan, pero ang pagkuha ng pera ng kumpanya at ang pagbebenta ng mga design ang tunay na krimen. Inilabas ko lang ang mga ebidensya ng ginawa niya. Wanyi, kailangan mo ba talagang maging ganyan kalupit? Inaamin kong nagkamali ako sa iyo, humihingi ako ng tawad, tatanggapin ko rin kung gusto mong makipagdiborsyo. Pero ngayong ginulo mo ng ganito ang lahat, anong mapapala mo o ng kumpanya rito? Ngayon ay natatakot ka na. Pag-usapan natin ito sa bahay, sige na. Sa harap ng maraming tao, bigyan mo naman ako ng pagkakataon, pangalagaan mo rin ang dangal mo. Dangal? Song Chengze, nang ipasok mo si Bailu sa kwarto nating dalawa, hindi mo man lang ba naisip ang dangal ko? Noong kinuha mo ang pera ng kumpanya para ipang-hotel at ipambili siya ng mga alahas, bakit hindi mo naisip na bigyan ng dangal ang Wanyi Jewelry? Iniisip mo ba na makukulong ka lang dahil nakiapid ka sa maling tao? Hindi pa tapos ang mga bagay na dapat mong ikatakot. Ano? Ano ito? Hindi ba ito ang mga lihim na dokumento? Ang pasikretong video ay tungkol sa moralidad, pero ang pagpasa ng mga lihim na disenyo ng kumpanya ay isang krimeng pangnegosyo. Song Chengze, ito ang totoong dahilan kung bakit ka makukulong ngayon. Hindi na lang ito simpleng gulo sa pamilya. Hindi pa na ilalabas ang puso ng Haitang, pero kumalat na ang mga litrato nito. Kaya pala noong nakaraang 2 araw, biglang binago ng mga kalaban ang disenyo nila. Hindi ko po alam. Totoo po, wala akong alam dito. Sinukat ko lang po iyon. Wala talaga akong alam. Tama, walang kinalaman ang Bailu sa mga ito. Bago lang siya at wala siyang naiintindihan. Huwag niyo pong isisi ang lahat sa kanya. Brother Chengze, hindi ba't sabi mo noon, ikaw ang bahala at may kontrol ka sa lahat ng ito? Umalis ka na sa harap ko. Jiang Wanyi, huwag kang magmalinis. Naglagay ka ng CCTV sa loob ng bahay, palihim kang kumukuha ng video, at binabantayan mo ang bawat galaw ko. Sa sobrang tindi ng pagkontrol mo, hindi na ako makahinga. Bakit ako naging ganito ngayon? Hindi ba't dahil pinilit mo ako? Totoo yan. Sinong asawa ang naglalagay ng CCTV sa bahay para lang bantayan ang asawa niya? Sino ang makakatagal sa ganyang buhay? Kahit may pagkakamali si Chengze, wala kang karapatang gawan siya ng ganyang pakana. Isa kang babae. Tapos itinulak mo ang asawa mo sa ganitong sitwasyon? Wala ka bang kahit kaunting pananagutan? Una, ang bahay na iyon ay sarili kong pag-aari bago pa tayo nagpakasal. Pangalawa, ang CCTV sa estante ng libro sa sala ay inilagay kalahating taon na ang nakakalipas para sa seguridad ng mga produkto. Ang registration at record ng installation ay nandito lahat. Pangatlo, ang nakuhanan ko ay hindi ang pakikipagkita mo sa kliyente, kundi ang paggamit mo ng card key para dalhin ang kabit mo sa loob ng bahay ko at matulog sa kama ko. Ang server backend, notarized copyright registration, at ang legal freezing notice ay nandito na lahat. Song Chengze, simula noong 1 minuto ang nakalipas, ang lahat ng system access mo sa Wanyi Jewelry ay tuluyan nang na-freeze. Ngayon, hindi mo na mabubura ang gusto mong burahin at wala ka nang maitatago pa. Bukod doon, may hawak din akong bank statement dito. Sapat na ba ito para magsampa ng kaso? Tingnan nyo ang sarili nyo. Napakasamang babae mo, napakatigas ng puso mo, napakaraming taon yon nang magkasama ni Chengze, kahit wala man siyang gaanong narating, nagsumikap pa rin siya, pero bakit mo siya ginigipit ng husto? Nagsumikap? Ang anak mo. Ginamit niya ang pera ng anak ko para buhayin ang ibang babae. Iyan ba ang tinatawag mong pagsisikap? Ano naman ang masama kung magkamali ng kaunti ang lalaki? Sinong lalaki ba ang hindi nagkakamali? Kung naging mas malambing lang ang anak mo, aabot ba sa ganito si Chengze? Subukan mong magsalita muli. Pa,
Wag na po kayong makipag-usap ng matino sa ganyang tao. Hindi lang nagkamali ang anak mo. Marumi siya, sakim, at hangal pa. President Jiang, inaamin ko, mali ang ginawa namin ni Brother Chengze. Pero tungkol sa mga email, reimbursement, at mga disenyo, wala talaga akong alam. Nagtatrabaho lang naman ako. Ginagawa ko lang kung ano ang iutos niya sa akin. Huwag mo nang isisi sa akin iyan. Suot mo ang mga alahas habang nagpapakuha ng litrato at nakikipag-date sa mga kliyente, hindi ba ginusto mo rin ang lahat ng iyon? Song Chengze, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba sabi mo noon, pagkatapos ng paglulunsad na ito, gagawin mo akong regular na host at hahayaan mo akong tulungan kang pamahalaan ang linya para sa mga kabataan? Bolada lang iyon para sumunod ka. Sige. Tutal hindi ka marunong mahiya. Huwag mo akong sisihin kung ano man ang mangyayari. President Jiang, hindi lang ito ang gusto mong makita, di ba? Sinabi niya sa akin na maraming mga bagay sa kumpanya ang hindi dapat itago ang record ng pag-uusap. Kaya bumili siya ng isa pang phone para sa akin para lang makipag-usap sa mga tagalabas. Itinago ko talaga ito bilang panlaban ko sakaling iwanan niya ako balang araw. At ngayong araw ang tamang oras. Bailu, tumahimik ka. Ibigay mo sa amin ang phone na iyan. President Jiang, alam kong nagkamali ako. Pero sa pagkakataong ito, gusto kong kasama ko siyang parusahan. Tama na. Ang lihim na pagvideo, kahina-hinalang gastusin, mga personal na transaksyon, paglabas ng mga draft, pati presyo ng kalaban at mga record ng usapan. Kung hindi pa ito ituturing na problema, ay wala na talagang kailangang imbestigahan. Wanyi, mali ako. Huwag mo namang masyadong sobra nito. Naging mag-asawa pa rin naman tayo. Noong sumama ka sa ibang tao, bakit hindi mo naisip na mag-asawa tayo? Noong ibinenta mo ang Wanyi Jewelry, bakit hindi mo naisip na mag-asawa tayo? Simula ngayon, bilang founder ng Wanyi Jewelry at may pinakamalaking parte sa kumpanya, may 3 akong idinedeklara. Una, si Song Chengze simula ngayong araw ay tinatanggal na sa lahat ng posisyon at wala nang kinalaman sa Wanyi Jewelry sa anumang mga desisyon sa negosyo. Pangalawa, si Bailu ay suspendido simula ngayon habang naghihintay sa legal department para sa susunod na aksyon. Pangatlo, formal na akong magsasampa ng diborsyo at babawiin ang lahat ng ari-arian na kinuha, ninakaw o inilipat ng labag sa batat habang kasal pa tayo. Sir Song Chengze, sumama po kayo sa amin. Miss Bailu, kailangan mo ring mag-cooperate sa investigasyon. Wanyi, nakikiusap ako. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo, huwag mo lang akong hayaang makulong, please. Susundin ko na ang lahat ng sasabihin mo. Handa akong maging utusan mo habang buhay. Wanye, nakikiusap ang iyong ina. Kahit papaano ay naging mag-asawa pa rin kayo, hindi mo ba talaga matitiis na makitang masira ang buhay niya? Hindi ang araw na ito ang sumira sa iyo, kundi ang sarili mo. Jiang Wanyi, magsisisi ka. Magsisisi ka. Sa inyong lahat paumanhin. Dahil hinayaan ko kayong makakita ng isang hindi magandang eksena, pero may mga bagay na. Kapag narumihan na ay talagang marumi na. At kapag hindi ito inayos, ay mas lalo lang itong lala. Hindi lang bagong produkto ang inilulunsad ngayong gabi, kundi pati na rin ang bago kong simula. President Jiang, may problema. Kumalat na ang balita sa internet. Sa ngayon, ang mga nangungunang balita ay tungkol lahat sa nangyari ngayong gabi at may 3 distributor na tumawag at humihingi ng paliwanag tungkol sa brand. Ang sabi naman ng 2 partner bukas ng umaga ay kailangan nilang muling suriin ang peligro sa ating pagtutulungan. At pati ang petsa ng paglalabas ng ating pangunahing produkto na puso ng haitang ay baka kailangang iusog dahil masyado pang magulo ang sitwasyon ngayon. Ipaschedule ang tawag ng lahat ng partners sa umaga. Linisin muna ang paligid ngayong gabi. At isa pa, ang mga ebidensyang lumabas sa malaking screen, dapat ay isecure lahat yan ng technical department. Walang pwedeng maglabas niyan kahit sino. Kung hindi kayo makakapagbigay ng plano para sa krisis bago ang alas 9 ng umaga, ay agad na puputulin ang ating kasunduan. Sige, simulan na. President Jiang, may masamang balita. Gusto ng Board of Directors na agahan ng pagpupulong. Sa loob lang ng isang gabi, sumabog ang lahat ng balita tungkol sa ating brand. Maaring nakapagiganti ka.
Pero paano naman ang kumpanya natin? Kung ang nangyari kagabi ay tungkol lang sa away mag-asawa, magagawan pa sana natin iyon ng paraan. Pero dahil sa ginawa mo, tinapos mo na ang karera ni Song Chengze. Kapag gumanti siya laban sa kumpanya, sino ang aayos nito? Hindi ako ang tumatapos sa kanya. Siya ang nagnanakaw ng pera ng kumpanya para sa ibang babae. At palihim niyang ibinibenta ang mga disenyo ko. Wanyi, hindi kami kumakampi sa kanya. Pero ang brand natin ang pinakamahalaga sa ngayon, hindi ang iyong nararamdaman. Kung iniisip mo talaga ang kapakanan ng kumpanya, dapat mo munang pigilin ang divorce at pagre-report sa mga pulis. Dapat isa lang ang sabihin natin sa publiko na isa lamang itong isyong intern. Gusto niyong pagtakpan ko ang isang lalaking nangaliwa, nagnakaw ng disenyo, at nandarambong sa kumpanya. Iyon ba ang sinasabi niyong para sa kapakanan ng kumpanya? President Jiang, nandito na po ang abogado ni Song Chengze. President Jiang, narito ako bilang kinatawan ni Mr. Song upang makipag-usap sa inyo tungkol sa isang maayos na paraan ng pag-areglo. Malinaw ang gusto ni Mr. Song. Kung papayag kayong bawiin ang mga reklamong tungkol sa palihim na video, maling paggamit ng pondo, at sa paglalabas ng sikreto ng kumpanya, kung magkakaisa tayo ng sasabihin sa publiko, ang nangyari sa press launch ay bunga lang ng personal na galit, ay papayag siyang makipagtulungan sa inyong divorce, at hindi na rin niya guguluhin ang operasyon ng brand. At kung hindi ako papayag? Kung hindi kayo papayag, formal na hihilingin ni Mr. Song ang kita ng Wanyi Jewelry habang kasal pa kayo bilang bahagi ng inyong conjugal properties. Kasabay nito, bilang taong namuno sa operasyon ng kumpanya sa loob ng mahabang panahon, may karapatan din siyang humingi ng parte sa itinaas na halaga ng brand mula nang kayo ay maikasal. Nakikipagtalik siya sa iba. Pera ko ang ginagamit niya. At ngayon, gusto niya pang kunin ang kumpanya ko? Sa batas, hindi mahalaga ang emosyon nyo. Ebidensya at katotohanan lang ang binabantayan. Bukod pa riyan, bagamat nakikipagtulungan si Mr. Song sa investigasyon, karamihan sa mga supplier at ugnayan ng inyong team ay siya pa rin ang may kontrol. Dapat niyo pong maintindihan, President Jiang, na sa bandang huli, hindi lang siya ang mapaparusahan dito. Bumalik ka kay Song Chengze at sabihin mo na kung gusto niyang makahingi ng pera, sige, maghintay siya hanggang sa ang hukuman na ang magbilang sa bawat sentimos na utang niya sa akin. Magkita na lang tayo sa hukuman. President Jiang, may masamang balita po. Tumawag po ang taga-warehouse. Sabay-sabay na huminto sa pagpapadala ng gamit ang 3 pangunahing supplier natin. Itinigil po muna nila ang lahat ng mga order natin. Anong dahilan nila? Isa lang ang sabi nila, kung gusto raw nating makuha ang gamit, kumausap muna kayo kay President Song. Hindi lang sila huminto sa pagpapadala, mismo si Song Chengze ang pumutol sa pinaka-importanting supply chain mo ngayong sandaling ito. Huwag kang mag-alala. Gusto ni Song Chengze na hatiin ang kumpanya? Hindi iyan magiging madali. Ang tatak ng Wanyi Jewelry, ang mga shares ng founder, pati ang mga unang copyright ng disenyo ay nasa pangalan mo bago ka pa ikasal. Hindi niya iyan kayang galawin. Kung ganoon, ano ang ginagawa niya ngayon para harangan ako? Naging abala ka sa mga produkto at disenyo pagkatapos ng kasal, kaya siya ang laging nakatutok sa operasyon at supply chain sa loob ng 3 taon. Dahan-dahan niyang inilipat ang mga pinaka-importanting koneksyon sa ilalim ng mga taong kaya niyang kontrolin. Mula sa cutting ng mga alahas, mga gamit sa livestream, hanggang sa warehousing at delivery. Sa paningin ng iba ay mga partner lang sila. Sa totoo lang ay may kinalaman sila sa kanya. Nasa iyo pa rin ang tatak mo. Pero sa mga kailangang batch ng produkto ngayon, sa isang salita lang niya ay kaya niyang pigilan ang paggawa mo. Mukhang matagal na siyang naghanda para rito. Mula noong araw na nangahas siyang ibigay sa iba ang mga disenyo mo, wala na siyang balak na itira ka pa. Ang mas problema pa rito, ang lahat ng mga order pagkatapos ng press conference ay kasalukuyang naiwan lang sa warehouse. Kailangan mong makapag-deliver sa takdang oras, kung hindi ay malalabag mo ang kontrata. President Jiang, dapat kagabi pa dumating ang mga materyales mula sa Shaanxi, pero hanggang ngayon ay wala pang pumapasok na kahit isang kahon. Ang sabi sa labas ay wala raw stock, pero napag-alaman ko lang na hindi dahil sa wala itong stock, kundi ayaw lang nila itong ibigay sa atin. Tawagan ng taong namamahala riyan. President Jiang, hindi naman sa ayaw kong magbigay-pugay sa inyo, pero nagpasabi na si President Song sa amin na dahan-dahanin muna ang mga susunod na produkto. Nakapirma ang kontrata niyo sa Wanyi Jewelry at hindi sa personal na pangalan ni Song Chengze. Wala siyang karapatan na pigilan ang mga produkto ko. Pero sa loob ng ilang taon, si President Song ang lagi naming kausap sa mga order. Kumikilala lang kami sa kung sino ang talagang nagpapasya. President Jiang, tignan niyo ito dali. Baguhan lang po ako at kararating lang sa trabaho, kung ano lang ang iutos ng nakakataas, iyon ang ginagawa ko.
Hindi ko po talaga inaasahan na mapapahiya ako ng ganito sa harap ng maraming tao. Gusto ko lang namang magtrabaho ng maayos, pero parang ayaw na po ako bigyan ng pagkakataon ni President Jiang. Wala akong gustong sirain at wala rin akong lakas ng loob na manira ng kahit sino. Isa lang akong intern, hindi ko nga alam kung kaya ko pang mapanatili ang trabaho ko. Pero napakaraming tao ang nakakita kagabi. Ipinalabas mismo ni President Jiang ang video sa malaking screen. Hindi ko na alam kung paano pa ako mabubuhay ng maayos pagkatapos nito. Totoo, inaalagaan ako ni President Song sa trabaho. Pero, isang simpleng empleyado lang ako noong inutusan ako ng boss na magsuot nito, mag-rehearsal at sumunod sa daloy ng programa. May lakas ba akong tumanggi? Ang nakikita nyo lang ay ang pagtayo ko sa entablado, pero walang nakakaalam kung gaano ako takot na takot sa kaniya sa opisina. Wala na akong ibang hinihiling. Gusto ko lang malaman ng lahat na hindi ako ang masamang babaeng sinasabi niya. Isa lang din ako sa mga taong inaapakan. Nagtatanong na po ang management ng platform. Masyado na pong malaki ang gulo ngayong gabi. Tungkol naman sa live ni Bailu, umuugong na po ang balita. Napupunta na ang usapan sa issue ng paniniktik at pang-aabuso sa trabaho. Hindi na po kayang hawakan ng customer service ang lahat. Puno na ng mga pambabatikos ang comment section ng flagship store natin. At may ilang influencer na rin ang gumagawa ng gulo. Sabi nila, ang tatak daw natin ay umaasa sa kontrobersiya ng buhay ng boss para sumikat. Jiang Wanyi, naririnig mo ba ako? Grabe na ang nangyayari. Hindi ka pa rin ba lalabas para magpaliwanag? Anong sasabihin ko? Na hindi ko dapat pinalitan ang nasa video. Para malantad kung sino talaga ang kumuha nito. Hindi ito ang oras para magmatuwid. Ang pinaka-importanting gawin ngayon ay pigilan ang pagkalugi. Ang pag-iyak ni Bailu, hindi iyon para maglinis ng pangalan, kundi para sadyang ibunton ang dumi sa akin. Ibalik nyo ang pera ko. Gusto kong bawiin ang bayad. Sino ang gaganahan sa produktong galing sa ganyang boss? Pasensya na po, aayusin po namin ito agad. Ang mga kahon na ito, mga order pa ito kahapon. Ngayon lahat sila ay naging sampal sa akin. President Jiang, ang 3 tindahan natin ay sabay-sabay na nagpadala ng mensahe. Hinihiling po nilang tanggalin muna ang ating mga produkto. Magandang araw po. Ito ang after sales ng Wanyi Jewelry. Paumanhin po sa hindi magandang karanasan ninyo. Pasensya na po. Aasikasuhin po namin agad ang inyong refund. President Jiang, mula kaninang umaga hanggang ngayon, ang mga aplikasyon para sa refund ay lumagpas na sa 4,000. Ang ilan ay hindi dahil sa kalidad, kundi dahil lang sa isyong kumakalat. Nagdagdag ba kayo ng mga tauhan sa customer service? Naglipat na po kami ng mga tao mula sa administration at livestream para pansamantalang tumulong, pero hindi pa rin po ito sapat. Jiang Wanyi, malinaw ang gusto ng Board of Directors. Dapat kang magbigay ng solusyon ngayon para matigil ang pagkalugi. Kung wala pa rin kaming makitang resulta hanggang mamayang gabi, formal naming ipapanukala na itigil muna ang lahat ng iyong kapangyarihan sa pagdedesisyon. Ititigil niyo ang sa akin? Sinasalba lang namin ang brand. Ang Wanyi Jewelry, bago narating ang kinalalagyan nito ngayon, ay binuo ko ng buong buhay ko. Ngayong may problema, ang mas gustong magpaalis sa akin ay hindi ang mga kalaban kundi ang sarili nating mga tao. Kung ganoon, patunayan mo na kaya mo pa itong isalba. Kung hindi kayo makapagbibigay ng plano sa harap ng krisis na ito, bago ang 9:00 ng umaga bukas, ititigil na natin ang pagtutulungan. President Jiang, may dumating po na Ginoo sa ibaba. Wala siyang appointment at ayaw magpakilala. Pero isa lang ang sinabi niya. Sabi niya kaya niyang isalba ang Wanyi Jewelry. Sino ka? Yanchuan Capital, Fu Yanchi. Hindi ako nandito para maawa sa'yo. Isang bagay lang ang tinitingnan ko. Si Wanyi Jewelry? Kung karapat-dapat pa bang isalba? Ang problema mo ngayon ay hindi ang kasikatan. Sa press conference kagabi, sapat na ang atensyong nakuha mo. Lumampas pa nga, may 3 bagay na talagang tatapos sa iyo. Ang pagputol ng supply chain, ang pagbagsak ng tiwala ng platform, at ang kawalan ng pangalawang opsyon para sa produkto. Hinigiit ka ni Song Chengze dahil alam niyang ang tanging alas mo lang ay ang haitang. Kapag hindi na magawa ang haitang, kahit gaano pa karami ang nanonood sa iyo sa labas, pulos panlalait lang ang matatanggap mo. Kaya kung tulungan kang isalba ang isang production line, ayusin ang 2 channel, at iantala ng 3 araw ang overseas cancellation notice. Anong kapalit? Una,
Sa loob ng 3 araw, dapat kang personal na gumawa ng bago at pangunahing plano para sa serye. Hindi lang pag-aayos sa hitang, kundi ang paggawa nito ng muli. Pangalawa, pagkatapos ng 7 araw, muling itutuloy ni Wanyi Jewelry ang live stream. At ikaw mismo ang haharap. Gusto mo akong personal na humarap sa camera ngayon? Kung nagawa mong ilantad si Song Chengze sa harap ng lahat kagabi, dapat mo rin gawin sa harap ng lahat na yon. Ang pagbangon ng iyong brand. Jiang Wanyi, sa iyo ako namumuhunan, hindi sa palpak mong pagsasama. Pagkatapos ng 3 araw, kukunin ko na ang unang plano. Kapag hindi mo na ibigay, ay talagang mawawala na si Wanyi Jewelry. Ang linyang iyon ni Hua Sheng, mula ngayon, ay tatanggap lamang ng mga order mula sa President Jiang Tama, ilabas ang mga produkto mamayang gabi. Ipaalam sa lahat, simula ngayong gabi, hindi papatayin ang ilaw sa unang design studio. President Jiang, may problema na naman sa broadcasting department. 3 hosts ang sabay-sabay na nag-resign at pati ang mga scripts at impormasyon ng mga customer ay binura lahat. Kung ganoon, paano pa itutuloy ang muling pag-stream sa loob ng 7 araw? Ipagpatuloy mo. At isa pa, pati ang orihinal na mga files ng poster materials ay ginalaw rin. Gulo-gulo na ang mga product numbers sa packaging cards. Sabi ng warehouse, sa mga sample na ipapadala bukas, hindi natugma kahit ang mga barcode. Tawagin ang mga namumuno sa broadcasting, warehouse, materials, at customer service. Papuntahin ang lahat ng mga responsable sa war room meeting. Simula ngayong gabi, walang uuwi. Bago umalis si Bailu, pati ang group chat ng mga host ay dinala niya. Ilang mga temporary host, ngayon ay wala na kaming makontak. President Jiang, tingnan mo ito. Ang box number sa labas ay Group A, pero ang nasa loob ay pang Group B. Kapag nagpadala tayo ng isang box, 10 ang binabalik sa atin. Hindi ito simpleng pagkakamali sa trabaho. Mukhang may sadyang nananabutahi sa bawat proseso natin. Hindi lang iyon pananabutahe, sadyang may ayaw na hayaan ang Wanyi Jewelry na makabalik pa. President Jiang, hindi na ma-access ang official live stream backend. Ang dating phone number na gamit sa real name authentication ay pinalitan na. Pinalitan? Sinong nagpalit? Sa huling login sa backend, account ni Song Chengze ang ginamit. Kung ganoon, ibig bang sabihin sa 7 araw ay talagang hindi na matutuloy ang live stream? Kung sira na ang lumang account, huwag na nating pilitin. Gagawa tayo ng bago. Nakablock ang account. Wala na ang host. At gulo-gulo rin ang mga gamit. Jiang Wanyi, ang pagmamatigas mo sa ngayon ay mas magpapahamak lang sa kumpanya. Kaya ano ang mungkahi mo? I-postpone ang live stream. Itigil ang mga bagong produkto. At alisin ka mismo sa harap ng camera. Ito lang ang paraan para hindi na lumaki ang lugay. Hindi pwedeng i-postpone. Lalong hindi siya pwedeng alisin. Hayaan na. Ang lumang account, gagamitin natin ang pangalan ng founder para sa bagong account. Simula ngayong araw, ang Wanyi Jewelry ay hindi naaasa sa mukha ni Bailu, hindi naaasa sa mga linyahan ni Song Chengze, kundi sa sariling galing ni Jiang Wanyi. Kaya bang magawa ang bagong account sa loob ng 7 araw? Kung sisikat ito o hindi ay nasa kanya na. Pero kung papayagan ko siyang magsimula, desisyon ko iyon. Ang whitelist window ng platform ay nakuha ko na. President Jiang, hindi sa ayaw kong tanggapin. Masyadong malaki ang issue nyo ngayon. Marami pang problema sa mga lumang order. Wala akong magagawa. Ako na ang bahala sa penalty fees. Tapusin ang trabaho sa loob ng 3 araw, babayaran ko ang dagdag na tao. Mula ngayon, uunahin niyo ang mga order ni Jiang Wanyi. Ang sinumang magpapatagal sa kanya ay uunahin kong tapusin. Sige po, bubuksan ko na agad ang linya. Fu Yancy, bakit mo ba talaga ako tinutulungan? Hindi kita tinutulungan. Sa iyo ako nag-invest, hindi sa sira mong pagsasama. President Jiang, nandito na ang mga magulang ni Song Chengze. Nandyan sila sa baba sa front desk. Umiiyak sila at gustong makipagkita sa inyo. Wanyi, Iha, nakikiusap ako sa'yo. Alam na ni Chengze na nagkamali siya. Kaya sana ay maging mapagbigay ka, wag mo na siyang pilitin pa. Pumasok tayo sa loob at doon mag-usap. Wanyi, nalito lang si Chengze noong mga oras na iyon at dahil mag-asawa naman kayo noon, kailangan ba talagang tapusin mo siya? Makakalabas na si Chengze ngayong hapon basta't pumayag kang bawiin ang ilang paratang mo at huwag nang palakihin pa ang gulo. Maaari nating pag-usapan ng maayos ang diborsyo. Wanyi, iyong palihim na video na nilagay mo sa malaking screen, hindi rin naman iyon maganda sa pandinig ng iba? Kapag nakarating ito sa hukuman, ididimanda ka ni Chengze dahil sa paglabag sa privacy at pagkasira ng reputasyon niya. Baka sa huli ay wala ka ring mapala. Kaya ano ang gusto nyo?
Kaya naman, hanggang dito na lang ang lahat, bawiin mo ang kaso at huwag nang mag-report sa pulis, huwag mo na ring habulin ang mga bayarin. Kapag nakalabas na si Chengze, ayusin niyo ang diborsyo ng pribado nang wala ng iba pa. Kundi, dahil nasa ganitong sitwasyon na si Chengze, at kung talagang magkakagulo ng tuluyan, walang makikinabang sa inyong dalawa. Kaya pala pumunta kayo rito hindi para makipag-ayos, kundi para takutin ako para sa kanya. Sinusubukan lang naming bigyan siya ng pagkakataong mabuhay ng maayos. Kung ganoon ay bumalik na kayo at sabihin kay Song Chengze, hindi ko siya hinahadlangan sa mabuting daan. Pero kung pinipilit niyang pumunta sa kapahamakan, hindi ko na rin siya pipigilan. Jiang Wanyi, huwag kang maging matigas ang ulo. Makakapagpiyansa na si Chengze ngayong hapon at kapag nakalabas na siya, tinitiyak kong hindi niya ito palalampasin. Sapat na ang record na ito. Ang pagpilit nila sa'yo na bawiin ang kaso, lahat ay na-record ko na, at oo pala. Hindi nagkakamali ang dati mong biyanan, dahil makakalabas nga ngayong araw si Song Chengze. Jiang Wanyi, hindi ba't gusto mong sumikat muli sa livestream? Kung ganoon, ay hihintayin kong makita kung paano ka muling babagsak sa harap ng buong mundo. President Jiang, nag-message na naman si Song Chengze. I-delete mo iyan. Sabi niya, kapag nagsimula ang live broadcast mamayang gabi, ibubunyag daw niya ang relasyon niyo ni President Fu sa harap ng lahat. Anong oras na? Nakatutok ka pa rin sa kanya. Kung sasayangin mo pa ang oras mo kay Song Chengze, ang Wanyi Jewelry, ay habang buhay na mapag-iiwanan niya. Sige. Mula ngayon, hindi ko na siya babanggitin. Gagawa tayo ng bagong produkto ngayong gabi. Hindi ko kayang mag-drawing. Sa tuwing hahawak ako ng begonia, naaalala ko ang malaking screen noong araw na iyon, ang kama, pati ang mukha niya habang nakatayo sa entablado. Huwag kang mag-drawing ng bulaklak. Apoy ang i-drawing mo. Ang mga bagay na nasunog, hindi lang dapat mauwi sa abo, pwede itong magningning muli. Wildfire. Fu Yancy, bakit mo ba ako piniling pagkatiwalaan? Dahil kung ang iba ay tinitingnan lang kung gaano ka kasamang nadapa, ang tinitingnan ko naman ay kung gaano ka katapang nababangon muli. Umpisahan na ang live broadcast. Kamusta sa inyong lahat? Ako si Jiang Wanyi. Hindi ako narito para magmakaawa o magpaliwanag tungkol sa aking pagsasama o magsabi kung sino ang tama at mali. Isang bagay lang ang dinala ko rito, ang aking gawa. Ito ay tinatawag na wildfire. Hindi ito katulad ng bulaklak dahil hindi ito namumukadkad para sa tagsibol. Para ito sa mga taong sinubok na ng tadhana pero gusto pa ring bumangon muli. Ang pagkakasunog ay hindi laging nauuwi sa abo. Maaari rin itong mag-iwan ng liwanag. President Jiang, ubos na ang unang batch. Magdagdag ng supply para sa Wildfire number 1. Kumuha pa ng tao sa packaging. Bilis! President Jiang, ang kinita sa unang live broadcast ay lampas 8-digit na dolyar. Nagtagumpay tayo. Sa wakas ay gising ka na. Hinimatay ka agad matapos ang live broadcast kahapon, talagang pinag-alala mo kaming lahat. Binantayan ka ng lalaking ito sa buong magdamag. Gising ka na sa wakas. Bigla kang nawalan ng malay matapos ang livestream kahapon, at talagang nag-alala kaming lahat. Ang ginoong ito ang nagbantay sa iyo sa buong gabi. Mula sa pagbababa ng lagnat, pagswero, hanggang sa pagkonsulta sa doktor, wala siyang pinalampas na kahit ano. Gising ka na? Bakit nandito ka pa? Dahil baka pagising mo, hindi mo agad makita ang mga bagay na binawi mo. President Jiang, may magandang balita. Nagkaroon ng mahigit 200,000 followers ang bagong account mo sa loob ng isang gabi at pansamantalang napigilan ng platform ang pinakadelikadong issue ng ating account. Ang dalawang distributor na dapat sana ay magkakansela na ay nagbalik na muli. Maging ang overseas collaboration natin, pumayag silang bigyan pa tayo ng 3 araw. Halos hindi na natulog si President Fu kagabi, binabantayan ang data ng livestream. At habang nakikipag-ugnayan sa platform, legal team, at maging sa aming overseas manager. Tama na yan. Kailangan niya ng pahinga ngayon. Hindi ang marinig ang mga nagawa natin. Napakarami mo nang nagawa para sa akin. Hindi ko ito ginawa para sa iyo. Ginagawa ko ito para protektahan ang sarili kong investment. Jiang Wanyi,
Ikaw ang pinuhunan ko, hindi ang sirang relasyon mo. Jiang Wanyi, mukhang ikaw na nga ang panalo ngayon. Matapos mo akong hiyain sa press conference, ipakulong, kunin ang kumpanya, at manalo sa kaso, ngayon ay nakahiga ka naman sa ospital habang binabantayan ng ibang lalaki. Jiang Wanyi, masaya ka na ba? Tapos ka na bang magsalita? Kung tapos ka na, lumayas ka na. Huwag kang magpanggap. Matagal na ba kayong may relasyon ni Fu Yanxi? Bitiwan mo ako. Sabi ko na nga ba, ikaw iyan. Andiyan ka agad kapag napapahamak siya at sinusundo mo siya kapag lumalabas siya ng ospital. Talaga palang kayong dalawa ay... Song Chengze, nakakatayo ka pa rin dito ngayon? Hindi dahil may karapatan kang manggulo, kundi dahil hindi pa natatapos ang proseso ng batas. Kapag hinawakan mo pa siya ulit, sisiguraduhin kong kahit piyansa ay wala ka. Sige, seryoso iyan. Huwag ka munang mag-relax. Kakapiyansa pa lang ni Song Chengze at kaninang umaga ay naghain siya ng bagong petisyon para sa mga ari-arian. Ano ang sabi niya? Ang sabi niya, ang brand ng Wanyi Jewelry ay binuo noong kasal na kayo kaya kalahati ng dagdag na kita nito ay sa kaniya. Sa madaling salita, bukod sa pinapatagal niya ang divorce, gusto niya ring kunin ang pera mo. Kung ganoon, magkita kami sa korte. President Jiang, kakakaalis lang nang naghatid ng sulat. Nag-iwan pa ang abogado ng kabila ng mensahe na ang sabi, poprotektahan daw ni President Song ang kaniyang mga karapatan ayon sa batas. Nakuha niya pang manglalaki habang ginagamit ang pera ko at gusto niya pang kunin ang kumpanya ko. Napakawalang hiya talaga niya. Lahat ay gusto niyang kunin. Sabihan si Tangtang, maghanda na para sa pagdinig sa korte. Kailangan ba nating umabot sa ganito? Wanyi? Kahit papaano ay naging mag-asawa tayo, naipakulong mo na nga ako. Nailabas mo na ang galit mo, itutuloy mo ba talaga ang lahat ng ito? Song Chengze, noong dinala mo ang ibang tao sa bahay ko, bakit hindi mo naisip na mag-asawa tayo? Song Chengze, Jiang Wanyi, pumasok kayo. Una, ang mga ari-arian at ang aking kliyente ay binili ng buo bago pa ang kasal. Malinaw ang pagmamay-ari nito. Pangalawa, ang pangunahing tatak ng Wanyi Jewelry, ang mga orihinal na shares, at ang mga disenyo, ay lahat binuo bago pa ang kasal, at malinaw ang nagmamay-ari nito. Pangatlo, ang asawa ay may malubhang pagkakasala habang kasal sila. Kabilang ang hindi pagiging tapat, pagnanakaw ng resources ng kumpanya, at palihim na paglilipat ng kanilang mga ari-arian. Pakikibahagi sa negosyo, hindi nangangahulugang maaari itong angkinin. Pagsasama bilang mag-asawa, hindi rin dahilan para gamitin ang ngalan ng kasal, pang itago ang iyong mga iligal na gawain. Idinedeklara ng korte na sira na ang relasyon ng dalawang panig at pinapagtibay ang divorce. Pagdating sa shares, ari-arian at brand, ang lahat ng ito ay mapupunta sa nagdemanda. Para sa akusado, dahil sa iligal na pag-angkin at paglustay, ikaw ay may pananagutang ibalik at bayaran ito ayon sa batas. President Jiang, tanong lang po, matagal na ba ang ugnayan niyo ni President Fu? Sabi ni Mr. Song, noong kasal pa sila ay mayroon na kayong ugnayan. Ano ang masasabi niyo rito? Ang kanyang pribadong buhay ay hindi kailangang magpaliwanag sa inyong masasamang hinala. At simula ngayong araw, ako na ang mag-aalaga at susuporta sa kanya. Simula noong lumabas ang sinabi mo sa harap ng korte, nag-iba na naman ang ihip ng hangin. May mga taong walang pakialam kung nanalo ka sa kaso o hindi. Ang tanging gusto lang nilang malaman ay kung ano ba talaga ang relasyon nyo ni President Fu. May ilang vlogger din na nagsusulat tungkol sa pag-akyat ng mayamang bida at ang kwento ng pagsalo ng isang milyonaryo at hindi maganda ang mga komento sa internet. Huwag muna tayong sumagot. Sa araw na ito, ayaw ko nang madamay pa ang kumpanya sa personal kong problema. Tara, kumain muna tayo ng mainit na pagkain. Talaga bang tuwing ganitong mga oras? Mo lang dinadala ang mga tao para kumain ng noodle? Kapag ang tao ay dumadaan sa matinding hirap, mas nakakatulong ang mainit na pagkain kaysa sa mga payo. Kahit nanalo na ako, pero nang tumayo ako kanina sa labas ng korte at marinig ang mga salitang iyon, masakit pa rin pala para sa akin. Ang pananakit na nararamdaman mo ay patunay na hindi ka bato, pero ang katotohanang nakalaya ka na sa pagsasama na iyon ay sapat na panalo na. Libre ko na ang kain na ito. Sige. Itong pagkain ay bilang pasasalamat. Sige.
Isipin na lang natin na para ito sa utang na loob ko sa iyo noon, pambayad man lang sa isang parte. Jiang Wanyi, talaga bang sa bawat relasyon ay kailangan mong laging magbilang? Hindi naman. Ang totoo, hindi lang ako komportableng may utang sa iba. E di wag mo akong ituring na ibang tao. Inumin mo muna bago magpatuloy. Sige. Congrats! Hindi lang ito basta pagbawi, kundi pagpapatatag. Malaking bahagi nito ay dahil sa iyo. Jiang Wanyi, hindi ko lang plano na samahan ka sa iisang laban. Gusto kong makasama ka pang matagalan. Gising ka na? Malapit na maluto ang almusal. Hindi mo kailangang gawin ito. Ang alin? Yung umaakto kang parang talaga tayong magsasama sa buhay. Hindi ito pag-akto lang. Totoo ang nararamdaman ko. Yung kagabi, hindi lang iyon bugso ng damdamin. Jiang Wanyi, gusto kitang makasama ng matagal. President Jiang, yung mga pirmadong scanned copies mula sa ibang bansa ay naipadala na pabalik. Nandito rin ang media interview sa susunod na linggo at ang brand gala dinner. At mula kay President Fu, tinatanong nila kung kailangan ninyong sumama. Nagtanong siya? Nasa unang bahagi ka pa lang ng iyong pagbubuntis. Base sa taya ng panahon, nasa mahigit 1 buwan na ang bata. Sa ngayon, maayos naman ang iyong mga resulta. Ngunit napapansin ko na ang iyong tulog at emosyon ay tila hindi stable nitong mga nakaraan. Kailangan mong mag-ingat ng husto sa unang 3 buwan. Hindi ba sumama ang tatay ng bata ngayon? Hindi po. Sa mga susunod na pagpaparehistro, mga check-up, at sa ilang pagsusuri, mas mabuting may kasama kang pamilya. Lalo na sa sitwasyon mo, hindi dapat palaging tensyonado ang nararamdaman mo. Eksakto ang pagdating mo ngayon. Sumama ka sa akin sa susunod na linggo para kumain kasama ang pamilya ko. Pupunta tayo doon? Alam na ng mga magulang ko ang tungkol sa iyo. Wala silang masamang intensyon? Gusto lang nilang makita ka? Wanyi, hindi kita pinipilit. Gusto ko lang na huwag kang manatiling parang nakabitin sa kawalan. Maari mong dahan-dahanin ang lahat, ngunit gusto kitang maging bahagi at opisyal na mapabilang sa buhay ko. Medyo napapagod ako ngayon. Magpapahinga muna ako. Asawa kita, kaya kahit sino ang gusto kong dalhin sa bahay na ito ay dadalhin ko. Pinaglalaruan lang ba kita ngayon? Magpakasal na kayo. Kailangan ng bata ng ama. Buntis ka na, kailangan mo pa ring bumuo ng sariling pamilya. Ang mga babae, sa bandang huli, ay babalik pa rin sa buhay may asawa, hindi ba? Tungkol sa sangay natin sa Paris, kulang pa rin ba ng tatakbong leader sa susunod na buwan? Opo, kulang pa rin pero dahil nagsisimula pa lang doon, medyo magulo pa ang lahat. Bakit niyo po biglang naitanong? Ako na ang pupunta. Kayo? Pero katatapos lang nating maging maayos dito sa bansa, aalis na kayo agad? President Jiang, seryoso po ba kayo? Huwag mo munang ipagsasabi kahit kanino ang tungkol dito, lalo na huwag mong ipapaalam kay Fu Yanxi. Nandyan ka na pala, maghugas ka na ng kamay at kumain. Fu Yanxi, tapusin na natin ang lahat sa pagitan natin. Anong sinasabi mo? Kulang ng mamamahala sa sangay sa Paris. Nag-apply na ako para doon, aalis na ako sa susunod na linggo. Hindi, yan ang tinatanong ko. Ang tanong ko ay bakit? Walang dahilan. Ayaw kong magpakasal, at wala rin akong balak na seryosohin ang sinuman. Nawala lang ako sa sarili ko noong nakaraan, pero ngayon, maliwanag na ang isip ko. Jiang Wanyi, tumingin ka sa akin. Ulitin mo ang sinabi mo.
Sabi ko, ayaw ko nang ituloy ito. Para sa mga pasaherong papuntang Beijing, ang inyong flight na CA1316 ay maaari na pong pumasok sa loob. Jiang Wanyi, ano ba talagang iniiwasan mo? Mula ngayon, tayo na lang dalawa. Napakagwapo naman ng batang lalaki. Ni Anyan. Mama, kailan po kayo babalik? Malapit na. Kapag natapos na si Mama, isasama kita pa uwi sa bansa. Madam, may lagnat ang bata? Pumunta na tayo sa ospital. Nasaan ang tatay ng bata? Puntahin mo siya rito para tumulong sa pagbuhat. Dalin na muna ang bata para kunan ng dugo. Akin na siya. Mataas ang lagnat ng bata. Kailangang masuri. Bantayang maigi ang bata. Ni Anyan baby, huwag kang matakot. Bilisan nyo. Anak, huwag kang malikot. Tumingin ka sa akin. Hindi ito masakit. Tiinan mo lang, huwag mong bibitawan. Number 13. Pumunta po sa clinic number 1. Jiang Wanyi? Siya. Kaninong anak siya? Mataas masyado ang lagnat ng bata, kailangan muna nating iobserba siya ngayong gabi, pumirma muna ang pamilya. Hawakan muna ng maigi ng tatay ang bata. Ang nanay naman ay pumunta na sa counter para magbayad. Jiang Wanyi. Tatanungin kita ulit. Kaninong anak ito? Huwag mong sabihing nagkamali lang ako ng tingin at huwag mo ring sabihing nagkataon lang ang lahat. Jiang Wanyi, magsalita ka. Ni Anyan. Siya ay iyong anak. Kaya 3 taon na ang nakakalipas. Noong sinabi mong ayaw mo nang magpakasal, ayaw mo nang ituloy ito kahit kanino. Iyon pala ay dala-dala mo ang anak ko. At bigla kang umalis. Sabi mo, ayaw mo nang magpatuloy. Na ayaw mong mabilanggo sa anumang relasyon. At nawala ka nang walang pasabi. Sa loob ng 3 taon, iniisip ko palagi kung saan ba ako nagkamali, kung bakit pati ang tunay na dahilan ay hindi mo man lang maibigay sa akin. Tapos ngayon ay sasabihin mo sa akin na sa loob ng 3 taon na iyon ay lumalaki na ang anak ko, habang ang una niyang iyak, ang una niyang pagtawag, at ang una niyang hakbang ay hindi ko man lang nakita. Dahil natatakot ako. Takot ako na kapag nalaman mo, ay sasabihin mong pananagutan mo kami. Sasabihin mong bibigyan mo ang bata ng pamilya, o kaya naman ay tungkol sa kinabukasan, pero mas natatakot ako na pumasok ulit sa kasal, na mabilanggong muli sa responsibilidad ng pamilya. Fu Yanqi, hindi ako naniniwala sa iyo. Sadyang hindi na lang talaga ako naniniwala sa kasal. O ngayon, dahil lang ba sa takot mo, ay maaari mo na lang akong burahin mula sa buhay niya? Hindi ko binalak na burahin ka. Hindi lang talaga ako handang hayaan kang pumasok sa amin. Mama,
Sino po ba itong uncle na ito? Kaibigan ako ng mama mo. Uncle, buhat po. Maaari bang simula ngayong araw ay tumayo na ako bilang tatay niya? Uncle, Gising ka na ba? Ubusin mo na ito. Kung hindi ay lalagnatin ka na naman. Masama nga ang lasa nito. Pero kapag naubos mo ito, sasambuhin natin ng magkasama ang mga blocks na ito. ilalagay ito rito. Sige, susundin ko ang gusto mo. Uncle, pupunta ka pa rin ba bukas? Gusto mo bang pumunta ako? Opo. Kung gayon, babalik ako dito bukas. Marunong pong sumabay sa biyahe si Uncle. At marunong din po siyang magpainom ng gamot. Nakatulog na siya. Sa loob ng 3 taong ito, kahit isang beses ba, hindi siya nagtanong tungkol sa tatay niya? Nagtanong din siya. Noong nagsisimula pa lang siyang makabuo ng mga pangungusap, itinanong niya rin sa ibang mga bata kung bakit lahat sila ay may tatay. Kalaunan, sinabi ko sa kanya na pumunta ang tatay niya sa isang malayong lugar. Naniwala naman siya. Gabi na, bumalik ka na sa inyo. Sa sala na muna ako matutulog ngayong gabi. Hindi na kailangan. Kagagaling lang sa lagnat ni Nian, nag-aalala pa rin ako. Huwag kang aalis. Tatay, Narinig mo ba yung sinabi ko kagabi? Hindi kita aagawan. At hindi rin kita pipiliting magdesisyon agad. Pero huwag mo na akong hayaan na maging isang taong nakatayo lang sa labas ng pinto. Uncle, Gutom ka na ba? gutom na po. Uncle, pupunta ka pa rin ba rito sa susunod? Hanggat gusto mo akong makita, pupunta ako. Yancy, nasaan yung batang sinasabi mo sa telepono? Ito ba ay... Ma, Wanye, maaari ba kaming pumasok para makita ang bata? Ikaw si Nian, di ba? May dinalang laruang tren si Lola para sa iyo. Heto, kunin mo. Napakabait talagang bata. Wanyi, alam naming nahirapan ka nitong nakaraang 3 taon na mag-isa. Anak nga siya ni Pamilyang Fu, pero ikaw ang mag-isang nagtiis ng hirap sa loob ng 3 taon. Wanyi, pumunta kami rito ngayon hindi para agawin ang bata sa iyo at hindi rin para pilitin kang sumang-ayon sa kahit ano sa ngayon. Gusto lang naming malaman mo na para kay Nian sa hinaharap, hindi na lang ikaw ang nag-iisang nagmamahal sa kanya. Ma'am, dumating po ito ngayong umaga. Mula po daw ito sa mga tauhan ni Pamilyang Fu. Sabi rin po nila, ito ay patingin lang muna sa inyo. Mama, bigay po ba ito ni na lolo at lola sa akin? Anong ibig sabihin nito? gusto lang naman tumulong ng mama ko. Kahapon ay mga laruan, ngayon naman ay para sa school insurance account. Paano na bukas? Baka pati kung saan titira si Nian sa hinaharap, kung saan mag-aaral, at sino ang ituturing na pamilya, ay sila na rin ang basta-bastang mag-aayos para sa akin. Walang gustong magplano para sa iyo. Pero nagsimula na kayo. Fu Yancy, inabot ako ng 3 taon bago ang buhay namin ni Nian ay naging ganito. Walang nakikialam, walang nagdedesisyon para sa akin, at walang tao ang basta-basta na lang gagamit ng linyang para sa ikabubuti ng bata, para pilitin akong sumuko. Kaya, wag mo nang pabalikin ang mga magulang mo, at wag nang hahayaan ng kahit sino na gamitin si Nian para diktahan ang buhay ko. Ako ba ang iniiwasan mo? O ang mga magulang ko? Mama, hindi na po ba pupunta rito si Papa? Mama, galit po ba si Papa? Hindi. Kung ganoon, bakit po hindi siya pumunta ngayong araw? Nangako po siya sa akin kahapon. Sabi niya po ay pupunta siya ngayong araw. Ayaw na niya po ba na maging papa ko? Ang mga sinabi ko kahapon ay hindi ko naman sinasadya. Pero bawat salitang binitawan mo ay katotohanan.
Hindi sa ayaw ko sa mga magulang mo o sa ayaw ko sa iyo, kaso tuwing naririnig ko ang mga katagang, hindi lang sa iyo ang bata, isang pamilya, at buong pamilya sa hinaharap, ay likas na akong natatakot. Fu Yancy, hindi naman sa ayaw kong mahalin. Sobra lang talaga akong natatakot. Natatakot ako na sa sandaling humakbang ako pautos. Ay kasunod na nito ang kasal, responsibilidad, pagpapakumbaba, pagdidikta, at pagkulong sa akin sa isang definisyon. Takot ako na baka sa huli, bumalik ulit ako sa pagiging taong iyon sa loob ng pagsasama na unti-unting hindi na makahinga. E di huwag tayong magpakasal. Kung ayaw mong magpakasal, hindi tayo magpapakasal. Kung kanino magiging mas malapit si Nian Yan, kung saan titira, at anong plano sa hinaharap, susunod tayo sa bilis at daloy mo. Jiang Wanyi, hindi ako naparito para hilaing muli sa panibagong kasal. Nandito ako para samahan ka at si Nian Yan. Huwag mo munang subukang maniwala sa kasal. Unahin mo munang maniwala na hindi kita pipilitin. Mama, sabi ni Guro dapat ay pumunta si Papa sa araw ng magulang at anak. Gusto ko pong pumunta si Papa. Iyon ba siya, yung nanay na mag-isang nagpapalaki sa anak niya? Para sa parent-child relay ngayon, hindi ba dapat tatay ang sasali? Paano niya gagawin iyon ng mag-isa? Mami ni Nian Yan, kailangang mag-sign in muna para sa aktibidad mamaya. Kapag dumating na ang tatay niya, pumunta kayo rito ng sabay. Bakit wala pa siya? Mama, pupunta po ba si Papa? Papa. Nangako ako sa iyong darating ako. Mabuti naman at dumating si Daddy ni Nian Yan, halina kayo rito at mag-sign in. Nian Yan, tumayo ka ng mas malapit sa iyong papa at mama. Siya po ang papa ko. Ang tangkad ng papa mo. Ang bilis tumakbo ng papa mo. Para kayong isang buong pamilya sa litrato. Pinakamabilis tumakbo si Papa ngayon. At pinakamaganda rin si Mama ngayon. Sa susunod sa kindergarten, dapat magkasama ulit kayong pupunta. Kaya sa susunod, pwede ko bang sabihin na, inyo po akong dalawa? Ganoon naman talaga dapat. Para sa araw na ito, salamat sa iyo. Hindi ako pumunta rito para lang tumulong. Nandito ako dahil ako ang papa niya. Jiang Wanyi, mukhang nasa iyo na nga ang lahat. Huwag kang magmadali, sisirain ko muna ang pinaka-importante sa iyo. Papa, pupunta po ba kayo sa kindergarten ngayong araw? Oo. Susunduin kita kasama ang mama mo pagkatapos ng klase. Ma'am, wala pong tao sa labas ng pinto. Mukhang kabababa lang ng mga gamit na ito. Mama, sino po ang nakasira sa eroplano? Ipinacheck ko na po sa security ang CCTV sa tapat ng pinto. Nakasombrero at face mask ang tao, kaya likod lang ang nakuhanan sa video. Tumawag kayo sa 911 at palitan niyo ang lahat ng ruta ng paghatid at pagsundo sa Nian Yan doblehin ang mga guard doon sa kindergarten. Nakuha mo ba ang regalo ko? Jiang Wanyi, sinabi ko na sa iyo, hindi ko hahayaang maging tahimik ang buhay niyo. Siya nga. Oo. Mama, Papa. Mama, yung kakaibang tito,
Nakatingin din po sa akin kahapon. Ngayon naman ay pagkakataon ko na. Nasaktan kayo sa paraang hindi nyo malilimutan. May nag-upload ng litrato ni Anian ng kanyang pangalan at pati na rin ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanyang kindergarten. Ngayon, maraming account ang nanggugulo. Sabi nila noong araw daw ay nanloko ka ng lalaki habang inaakit mo siya para umangat ka sa pwesto. May nakita rin ng mga lumang transaksyon nyo ni President Fu at sadyang inedit ito para magmukhang itinalaga ka lang ng sponsor. Hindi lang kumpanya ang binabash ng publiko, nagsisimula na rin silang madamay ang personal mong buhay at pati na rin ang iyong anak. Unahin muna natin ang lahat ng nilalaman na may kinalaman sa impormasyon ng bata. Kuhanin lahat ng ebidensya para sa kasong legal. Pagkatapos ay makipag-ugnayan sa platform, i-delete ang mga litrato at iban ang mga account. Masyadong mabilis ang pag-upload. Parang may nakapaghanda na ng maraming kopya ng mga script na ito. Kabubura lang natin ng isang grupo. May panibagong grupo na naman ang lumalabas. Song Chengze, sadyang inilipat niya ang atake sa akin, patungo sa anak ko. Maglabas pa ng isa pang batch? Siguraduhin nyo na mapapaniwala ang lahat tungkol sa pagbubuntis niya ng mag-isa. Hindi ba't magaling siyang magpanggap na disente? Tingnan natin kung hanggang kailan niya kayang panindigan iyan. Kumpanya, lalaki, anak. Nasa kanya na ang lahat ngayon. Sa anong karapatan niya? Ano pang hinihintay mo? Ipagpatuloy mo lang ang paglalabas ng balita? Hayaan mong nakapost ang mukha ng batang iyon ng mas matagal. Hindi lang kahihiyan ang gusto ko para sa kanya. Gusto ko na hindi siya maging tahimik kasama ang batang iyon. Sige, sa pagkakataong ito, iiyak siya ng husto. Iyan yung bata, lumabas ka na. Tatanungin ko lang ang ama ng bata. Totoo bang itinago mo siya ng matagal? Ginamit mo ba ang batang ito para lang makabit kay President Fu? Bata, ang nasa tabi mo ba ang iyong tatay? Mama, bakit nila ako kinukuhanan ng litrato? Sige, hindi ba't gusto niyo itong malaman? Bukas ng 10:00 ng umaga, mismo ako ang magsasabi sa inyo. Nabuo ko na. Dadalhin ko iyan sa kindergarten mo bukas. Patulog ka na. Tungkol sa briefing bukas, hindi mo kailangang pasanin iyon mag-isa. Hindi ito para sa kumpanya sa pagkakataong ito. At hindi rin ito para sa sarili ko. Para ito kay Ni Anian. Hindi ko mapapayagan na habang buhay siyang mamumuhay sa ilalim ng mga patagong video at malisyosong paninira ng ibang tao. Kung ganoon, narito lang ako sa likuran mo. Lahat ng gusto ninyong itanong ay liliwanagin ko sa isang bagsakan lang ngayon. Una, totoo na mayroon akong anak na lalaki. Pangalawa, anak ko siya at ako ang nagluwal. At ako rin ang nagpalaki sa kanya. Pangatlo, noon po, dahil sa isang bigong pagsasama na naging bulok na asawa, nagkaroon ako ng matinding takot sa responsibilidad, kasal, sa lahat ng mga salitang may kinalaman doon. Kaya aminin ko na naging duwag ako noon at sinubukan ko ring tumakas. Ang bagay na ito ay bahagi ng buhay ko na hindi masyadong maganda. Tinatanggap ko iyon. Kung ganoon, palagi niyo po bang itinatago ang ama ng bata? Kayo po at si President Fu, ano po ba talaga ang relasyon ninyo sa ngayon? Ang relasyon sa pagitan ng mga matatanda ay maaaring pag-usapan. Pero ang anak ko ay hindi gamit para gamitin ninyo sa pagpapataas ng views. Simula ngayong araw,
ang kahit sinong account o tao na magpapakalat ng mukha, pribadong impormasyon o detalye tungkol sa eskwelahan ng anak ko ay pananagutin ko at wala akong ititira. Kasama na rito ang mga kumuha ng video, munod, at nambuyo sa gulo sa internet. Gusto ninyong pagkakitaan ang kaduwagan ko noon, kaya ako na mismo ang nagsasalita ngayon. Pero sinumang mga has na humipo sa anak ko, ipaparanas ko sa inyo ang parusa. Ang husay na niyang magsalita ngayon. Nagsisimula ng pumanig sa kanya ang publiko. Hindi ba't yung bata ang pinakamahalaga sa kanya? Gagawin ko na sa harap mismo ng lahat ng tao ay hindi niya siya kayang protektahan. Bukas, hindi ba't isasama niya ang batang iyon sa mall para sa isang event? Eksakto. Papanoorin ko siyang umiyak sa gitna ng pinakamaraming tao. President Jiang, nagdagdag po kami ng mga tao sa lahat ng labasan at pasukan ngayong araw at pati ang mga identification card ng mga staff ay muli naming nirepaso ng maigi. Mama, marami po bang bata ngayong araw? Pupunta pa rin po ba tayo sa kindergarten? Oo. Mamaya sumama ka lang sa papa mo. Huwag kang tatakbo kung saan-saan. Pwede ka pang magsisi ngayon habang may oras pa. Maaari nating ikansela ang aktibidad na ito. Kung aatras ako ngayong araw, sa tuwing papasok siya sa eskwela sa hinaharap, o tatayo sa harap ng maraming tao, mabubuhay siya na para bang may nagawa siyang masama. Gusto akong takutin ni Song Chengze, kaya lalo akong hindi matatakot. Mas mahigpit ang security check sa East Gate kaysa sa inaasahan. Ito ang spare card para sa hosting group. Makakapasok ka nito sa backstage area. Huwag ka sanang magwala. Maraming tao sa mall ngayong araw. Kapag lumaki ang gulo, pareho tayong hindi makakatakas. Natatakot ka ba? Pinapaalalahanan lang kita. Bahala ka kung gusto mong maghiganti sa kanya, pero wag mo akong idamay sa gulo mo. Idamay? Hindi ba't matagal ka na namang nadamay dito? Salubungin natin si President Jiang at ang kanyang anak sa entablado. Jiang Wanyi, hindi ba't ikaw ang pinakamagaling magkunwaring masaya? Kung ganoon, sa harap ng lahat ng mga tao, paghusayan mo ang pag-arte para sa akin. Jiang Wanyi, hindi ba't ikaw ang pinakamagaling sumira sa akin? Ngayong araw, ipaparanas ko rin sa iyo kung paano ang masira. Fu Yanqi. Alis mo na si Nian Yan dito. Mama, Papa. Papa. Sa tingin niya ba, karapat-dapat siya? Makinig ang lahat, huwag po tayong magpanik. Maayos na lumabas sa gusali. Walang aalis sa inyong lahat. Mama. 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 Song Chengze, bitawan mo siya. Huwag kang lalapit. Mama. Papa. Sabi ko, huwag kang lalapit. Hindi ako gagalaw, hindi ako gagalaw. Song Chengze, huwag mo siyang sasaktan. Huwag mo siyang hawakan. Hindi ba't ang galing mong magkunwaring nasa itaas? Hindi ba't ang galing mong apak-apakan ako sa putik? Jiang Wanyi, lumuhod ka sa harap ko? Mama. Mama. Lumuhod ka. Hindi ba't ikaw ang pinakamagaling magmataas? Ngayon, lumuhod ka sa harapan ko. Song Chengze, kami ang kailangan mo.
Ibigay mo sa akin ang bata. Tumahimik ka. Sino ka ba sa akala mo? Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang maging ama niya? Wala nang natira sa akin. Wala na ang kumpanya ko. Wala na ang pera ko. Pati dangal ko wala na. Nabubuhay na lang ako na parang aso. Bakit kayo? Nananatili pa ring buo ang pamilya at nakatayo pa sa harapan ko na nagpapanggap na masaya. Song Chengze, pakawalan mo ang anak ko. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Sige, sabihin mo sa harap ng lahat ng tao na ikaw ang sumira sa akin, na pinilit mo ako para humantong ako sa ganito. Kumalam ka muna. Bata pa siya. Sabihin mo ang mga gusto mo, pero huwag mo na siyang saktan. Manahimik ka. Sino mang lumapit ng isang hakbang, paparusahan ko muna ang batang ito. Ako ang nag-report sa iyo. Ako ang nagpakulong sa iyo. Ako ang dahilan kung bakit ka naging ganyan. Ituloy mo, sabihin mong nagsisisi ka. Nagsisisi ako. Lahat ng gusto mo ay papayag ako. Bitawan mo na ang bata. Nasusuklam akong makita siya. Lumuhod ka at gumapang palapit dito. Gumapang ka rito. At pag-iisipan ko kung pakakawalan ko siya. Papa. Papa, tulong po. Huwag mo siyang tawaging papa. Wag. Niyan yan. Ipikit mo ang iyong mga mata. Ilayo siya. Fu Yanqi. Jiang Wanyi, hinding-hindi ko kayo titigilan. Lahat kayo. Huwag kang tutulog. Fu Yanqi, pakiusap. Huwag kang tutulog. Papa. Papa. Huwag kang matakot, nandito si Papa. Delikado ang kinalalagyan ng sugat at marami siyang nawalang dugo. Kailangan munang pumirma ng pamilya at gagawin namin ang lahat para iligtas siya. Mama, bakit po si Papa? Mama, hindi na ba ako gusto ni Papa? Hindi. Hinding-hindi ka niya pababayaan. At hindi rin niya pababayaan si Mama. Ang Song Chengze ay nasa ilalim na ng kontrol. Ang CCTV sa mall, mga saksi, ebidensya ng pagkuha sa bata at panggugulo, lahat ay kumpleto. Isasampa ang mga kasong pananakit, panggugulo at paglalagay sa panganib sa publiko. At saka, yung peking ID na ginamit niya sa mall, iniimbestigahan na rin kung saan galing. Sa unang tingin, mukhang hindi lang siya ang gumawa nito. Makukulong ba siya? Mabigat ang parusang kakaharapin niya ngayon. Ligtas na ang pasyente, pero dahil sa dami ng nawalang dugo sa kanya, nasa critical pa rin siyang kondisyon. Dadalhin muna siya sa ICU para maobserbahan. Fu Yanqi. Hindi sa ayaw kong magmahal. Takot lang talaga akong mabigo. Natatakot ako na muling makulong sa kasal at mga pangako. Natatakot ako na ang bawat paglapit ay maging sugat sa huli. Pero noong itinaya mo ang buhay mo para protektahan ako, doon ko lang nalaman na gusto ko palang makasama ka habang buhay. Hindi lang ako naging handa na amining hindi ko na kaya nang wala ka. Gumising ka na. Basta't gumising ka lang, pakakasalan kita. Hindi para sa anak natin, hindi bilang pampalubag loob, at hindi dahil sa responsibilidad, kundi dahil mahal na mahal kita. Papa. Totoo pa ba ang sinabi mo kanina? Opo. Jiang Wanyi, nag-propose ka pero wala namang singsing. Papa, may singsing ang baby mo. Ito, sa'yo na lang. Fu Yanqi, utang muna ang singsing, pero tinutuloy ko na ang pag-propose. Pagkalabas mo ng ospital, kukuha na tayo ng marriage license. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa natatakot ako, kundi dahil gusto na kitang pakasalan. Sige, dahil sinabi mo iyan, hinding-hindi na kita hahayaang umatras pa habang buhay. Naisampa na ang kaso laban kay Song Chengze. Ang pananakit sa mall, pangunguha ng bata, pang-stalk, at pagpapakalat ng pribadong impormasyon ng iba, mahihirapan siyang lusutan ng mga ito. At isa pa, ang mga ebidensya sa paggawa niya ng peking ID ay nahanap na rin. Si Bailu ay suspect din sa pakikipagsabuatan at pagpapakalat ng mga pribadong impormasyon, isasama rin siya sa mga mananagot. Naiintindihan ko. Ang ganda ni Mama ngayong araw. At
At gwapo rin si Papa. Magpapapicture din ba si Baby? Lumapit pa kayo ng kaunti. Congratulations sa inyong dalawa, kasal na po kayo. Kasal na sina Papa at Mama. Ang press conference na ito ngayon, para sa akin, ay hindi lang basta isang bagong serye. Mistulang tuldok ito sa nakaraan, at isang panibagong simula. Akala ko noon, ang ibig sabihin ng muling pagsilang ay ang alisin ang lahat ng masasama, pati ang mga taong nanakit sa iyo, at magsimulang mamuhay mag-isa. Pero kalaunan, naintindihan ko rin na ang tunay na muling pagsilang ay hindi lang basta paglayo sa sakit, kundi ang pagkakaroon ng lakas ng loob na muling maniwala sa pag-ibig, muling maniwala na may isang tao na sasamahan ka hanggang sa dulo ng iyong lalakbayin. Kaya para sa season na ito, pinangalanan ko itong Rebirth. Hindi ito para ipaalala kung gaano ako kapangit na bumagsak noon, kundi para sabihin sa sarili ko na sa huli, muli akong nakabangon. Mama ko po iyan. Welcome po sa lahat sa Rebirth Launch. Mama, ano po ang ibig sabihin ng muling pagsilang? Ibig sabihin nito, kahit na masaktan ka, magkamali ng landas o masaktan ng iba, sa huli ay muli kang babangon at magpapatuloy sa buhay. Gusto rin pong muling isilang ni Baby, para lagi kaming magkasama ni na Papa at Mama. Ang tunay na kaligayahan ay hindi ang pagpilit na mag-isa at maging kasing tigas ng bakal, kundi ang pagkakaroon ng kasama upang ang mga pirasong nawasak sa iyo ay isa-isang pulutin at muling buuin bilang isang tahanan. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nag-iisa.